Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto po muli tayo mga kababayan, magbibigay po tayo ng ating opinion at reaction dito po sa maiinit na political issues or news sa ating bansang Pilipinas. At ang isa po sa mainit ngayon ay ang International Criminal Court, yung pong pinakaaantay-antay po ng mayoryang Pilipino na pagod na po sa mga kabalbalan, kabastusan, katarantaduhan at pagiging destabilization group ng mga Duterte at Kibuloy. Nananawagan na po ang sambayan ng Pilipino. Marami na po, malaking porsyento na po ang base sa survey ang pumapayag na po na papasukin na ang ICC, mag-imbestiga at makasuhan ang dapat makasuhan tungkol sa extrajudicial killing ng dati ninyong Pangulong Duterte. Yung pinakamagaling daw po sa kalam lang na presidente. Oo, sa kalam sa pagiging protector ng mga drug lord. Sa kalam sa pagiging inutil dahil pinaikot-ikot siya ng China. Yan po yan. So, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong ibinunyag ni former Senator Trillanes tungkol po sa ICC investigation at yung mga ilang pang mga suspect na official ng tinag ng ICC or International Criminal Court. At ito nga po ay ibinigay na daw po di umano sa blue notice ng Interpol o yung International Police. At ano po ang masasabi dyan ng DOJ at ng ating Solicitor General? Ano po ang kanilang mga reaksyon at ang reaksyon ng isa sa mga prime suspect na si former PNP Chief at current Senator Ronald Bato, the Puncher de la Rosa. So bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay-pugay at pasasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. At nakita ko po kanina, tayo po'y nabigyan ng biyaya ni Miss Andrea Jong, na nandyan na po yan sa community, na i-post na po natin. Maraming salamat po Miss Andrea Jong sa walang sawa niyong pag-share ng inyong blessings at pagsuporta sa ating channel. Ganon din po si Ate Beth M, si Elora, si Ate Maite, si Lucana Kana, at yung iba pa po na patuloy po na sumusuporta sa atin at hindi nagsasawang mag-share ng kanilang blessings. At ganun din po, salamat sa lahat ng nakakasama natin sa live chat ng ating video premiere at ng ating live stream. So, hindi ko man kayo ma-shoutout lahat, pero kilala na po ninyong inyong mga sarili at lagi naman tayo nagkikita sa live comment ng ating mga videos at ng live stream. To mention a few, nandiyan po si Kai. Si Kai po, nakaka 40,000 subscribers na po tayo. Malapit na tayong mag 41,000, konting push pa, Masipag po na bata yan. Yung mga ladies natin from Japan, kilala nyo na rin kung sino kayo. Yung mga iba pa po, mahaba sa mga Friends for PBBM, sa inyong mga grupo na dinadala nyo sa ating live stream, na iniinganyo ninyo. Kay Mamita Star Talk, na yung mga nasa grupo nila, pumupunta po sa atin, dinadayo po tayo. Maraming salamat po. Lahat po kayo, daan-daan lang sa channel natin. Even yung mga DDS, LDS, mga PENCs, mga anti-government, welcome kayo. Basta wag lang kayong mag-ad hominem. Magpatagisan kayo ng talino ng mga moderators dyan. Okay, at maraming salamat sa walang sawang pagtulong ninyo, whether sa pag-share nyo ng blessings financially or in kind or whatever it is. Maraming salamat po. Ang tanging maibibigay na lang sa inyo ni Tokis ay ipagdasal kayo na sana'y lagi kayong ingatan ng ating may kapal.
No, sa lahat po ng OFWs, shout out po sa inyo. Unahin nyo ang inyong sarili, ang inyong pamilya, at mahalin natin ang ating bansang Pilipinas, hindi lamang sa salita, tulad ni Tamil Mil. Okay? Anong po? Tayo po'y magpapatuloy na, mga kababayan. Unahin muna natin itong istorya sa ICC. No, matatandaan nyo, eto nga, nung unang nag-ingay dyan si Trillanes, nabulabog po ang tumbong ni Bato. I think this is early part of this year. No, kung saan umiiyak pa si Bato. Nung sinabi ni Trillanes na malapit nang lumabas ang warrant of arrest, si Bato di pa nagpa-press con pa. Napanood nyo siguro yung mga video, yung sabi niya, "Sige, Trillanes! Ganin mo na! Gusto mo ikaw pang magpusa sa akin, sumama ka pa!" Pero prior to that, umiiyak naman siya. Sabi niya, "Ayoko naman makulong doon. Di ko na makita yung mga ano ko." Sabi niya. Ang daming drama ni Bato. Palagi na lang umiiyak. No? Iyakin Naturingang PMP chief. Iyakin pala. Hindi pala Bato ito. Softy pala to. Bulak pala to Nagkamali ng B. Imbis na bulak, naging bato. Matatakotin din pala Di ba? Di ba nung yan, ICC umiiyak siya. Nung nag-step down si Zubiri ng pagiging SP, umiyak din siya, may pahag-hag pa siya sa misis ni Zubiri. Ngayon, ewan ko lang kung iiyak pa to kasi sabi ni Guanzon, 'di ba, naisama natin to sa ating vlog sa X account ni Guanzon. Ano daw, inaantay niya ang muling pag-iyak ni Bato. Cry baby pala to si Bato. Ulitin ko. Akala ko Bato talaga siya. Yung pala bulak. we. Mga aasar tayo, mga kababayan. Tignan nyo tong quote card na to. Nakita ko po yan sa Pilipinas Today. May 7. Ito yun Ito yung talagang isiniwalat ni Trillanes na malapit nang lalabas ang warrant of arrest nila. Whether late June or early July. Oy, Senator Trillanes, isa ka din Sosoplakin din kita. Ikaw talaga. Ang lakas mong manakot Tingnan mo, napaiyak mo si Bato. Nasaan na yung warrant of arrest? Tapos na yung July. Agosto na. Nasaan na? Sabi ni Bato, wala ka naman pala Trillanes Sinungaling ka din Di ba? Ayan po ang sabi ni Bato, umiyak. I leave my faith to God. Kung anong sabihin ni Lord na hanggang diyan ka lang, makulong ka na, wala na akong magawa. Wala akong magawa. Sinong God ang tinutukoy mo? Si appointed son of God? Alam mo ba to? Kung ang naniniwala ka, yan ang magiging faith mo, so be it. Wag mo na idama yung Diyos. Kasi ang Diyos, mas malaki pa ang hinaharap niyang mga suliranin, hindi lang ikaw. Ang ipagdasal mo, sana kunin niya na si Kibuloy. Para man may naitulong ka sa bansang ito. Di ba? Ngayon mga kababayan, eto na. Ito talaga si Trillanes, makulit Talagang paiikutin niya ang mga tumbong ng mga to. Talagang gusto nilang makabawi. Kasi nga, it's just a revenge. Dahil nga sa ginawa ni Duterte sa kanila, di ba? Kumbaga, ignore sila ni Duterte, tapos nga yung EJK, at ngayon po, di ba, matindi ang nalalaman ng ating mga congressman dyan sa EJK na sa pamumuno ng komite ni, sino ba to? Si Benny Abante at si Dan Fernandez, Antibay, mga kababayan. Ako akala ko matino yung pala talagang may human rights violation. Dapat talagang managot at ang isang responsibilidad talaga diyan ay yung nagpatupad niyan at yung nagutos. Sino ba nautos? Si Digong, di siya ang isa sa mga responsable. Lahat ng ito,
ay pointing to only one man. Sa organizational chart, si Digong ang pinakamataas. So therefore, siya ang dapat managot. It is his and his responsibility alone together with his minions like Bato, like those generals na sumunod sa kanya, yung mga kanyang mga hitman. Yan po yan. Hindi lang EJK, pati drug war, yung drug lords, di ba? Sa PhilHealth, billions of money plundered. Mga gago tong mga to. Tapos, ang tingin nila kay Digong, king. No? Hindi pwedeng galawin. The untouchables. Nakita nyo ngayon, lumalabas ang mga tunay na ugali nila. Yung anak na babae na BP na isang designated takas at ngayon po ay pwedeng bigyan ng award ng Metro Manila Film Festival for Best Actress in Drama. Di ba? Meron bang Best Actress in Spoiled Brat Drama? Bigyan nyo yan kay Aimee at kay Tamilmil. Yung parehong mag-best friend na parehong T. Tanga at tanga. Sabi naman nila, dakila naman! Di ba? Ayan. No? Ngayon, si Bato dito ang uunahin. Pero ang gusto kong mauna si Digong para lalong makita ang reaction ng mga losers Duterte supporter. Yan ang gusto kong makita. No? Kasi para lalo silang magngit-ngit. Magpunta sila sa EDSA pero mabibilang mo sila sa guhit ng iyong mga palad. Akala mo mamita sa daliri, no? Sa mga daliri ng kamay, hindi po, kukunti yan mamita Yun na lang guhit. Sa isang kamay, may tatlo kang guhit. Yan, tigatlo. 3 times 5, mamita. 3 times 5, 35. Si Mamita naman ang napagtripan ngayon. Subscribe nyo po yan ha. Mamita Star Talk. No? Talagang pag narinig nyo yung ball jack niya saka yung ngiti niya, ay nako, babalik-balikan nyo si Mamita. Mamita, shout out. Huwag kang magalit kay Tukis. At ganun din po sa mga kasama niya sa RTC Natics. Tama po ba Mamita? At sa Friends for PBBM, nandyan sila Suset, si Doc Pelly, si Ernesto Dalangin, si Ate Beth M at mga 10 pa ng inyong kasamahan. Yung mga kasamahan natin ng mga vloggers, influencers, shout out po kasi nabibigyan po nila tayo ng mga articles, no, materials for our content. At sa bayan po ng Palawan, Zambales at Norte, no, sa Kasundaluan natin shout out po, no. Okay. So yan, iyak-iyak si Bato. Now, eto na. May lumabas na naman na balita, no? May lumabas na balita na base po sa report na naman ni Trillanes, ito talagang si Trillanes, ang lakas talaga mang-asar mga kababayan. Bakit? Ha? Ano ba sabi ni Trillanes? Ay, nawala. Nawala. Sa balita po ng GMA News Online. De La Rosa, 4 other ex-PNP officials tagged as ICC suspect, sabi ni Trillanes. Base daw po yan sa ICC Office of the Prosecutor. Ang mga kabilang po dito, aside kay Bato, ay ayan po, no? Pinagsama-sama na ng usapang kongreso. Si De La Rosa, si Albayalde, si Karamat. Itong Karamat, kasama po to sa yung sa drug war. Iniimbestigahan din to Si Eliar Sarmata at si Leonardo. Mga pulis po ito, mga general. Yung isa, Napolcom Commissioner, no? 2 PNP chief. Wow! Antibay ninyo. No? So, sinama po sila ng ICC. Nako, yari kayo. Sabi pa dito, sa post ni Trillanes sa kanyang X account, base po dito sa report ng GMA News Online, the OTP or the Office of the Prosecutor ng ICC has reasonable grounds to believe that the following retired and serving members of the PNP have committed crimes within the jurisdiction of the OTP. Ayun po, patay tayo dito. No? The office does not provide comment on any statements made by governments or other state representative and is unable to verify or authenticate any documents shared by outside sources. Ayun po ang sabi ng OTP. No? According to Trillanes Camp, document came from the sources privy to the ICC investigation. Ayan. Okay, so, tiyak, iikot na naman ang tumbong dyan ni Bato. Ha? Okay. Ngayon,
Ano po ang sabi ni Bato nung nalaman niya yan? O eto, ano sabi niya sa Impact Leadership Quote Card? What's new? My name was always mentioned since 2016. Seems like a broken record that keeps on repeating the same lines. O akala ko ano na naman ang sasabihin niya? Akala ko idadami na naman niya ang Pangulo Tulad nung last time Sabi niya, ano ba talaga Mr. President ang gusto mo? Sabi mo dati ganito, tapos iba na naman. Kasi di ba nung una, naalala nyo, nung nagkaroon sila ng dinner sa bahay ng first couple, nandun si Bato. Kinausap niya ang presidente tungkol dyan. Nung the following day, sabi niya, happy ako, happy. I am privy to the conversation but the president assured me, so I'm happy. O, di ba? Tapos nung lumabas yung balita ni Trillanes, lalabas ng warrant sa kanya mag-imbestiga. Ayun, tinira niya ang Pangulo. O ngayon, iba na ang tune niya. Ngayon, di ba sabi niya nung una, I leave my faith to God. Ayun, siguro nakausap siya ni Lord. Huwag kang mag-alala ba to? May isasama naman ako sa ICC sa'yo. Huwag kang mag-alala ba to? Hindi lang ikaw ang makukulong doon. 5 kayo, plus si Digong. At least nandoon yung amo mo. Ay, ewan ko sa'yo. Di ba? Sabi niya, di ba, ang tapang na ni Bato ngayon, mga kababayan. Kasi nga, sabi niya, he leave his faith to God. Inassure nga ng Diyos sa kanya Malay mo, true Kiboloy. Sabi ni Kiboloy, huwag kang mag-alalagid ba? Bye. May kasama ka man doon. Ang sakit sa ulo mga kababayan. Akala niya words of encouragement yung pala. May kasama ka pala doon. Gawin na nila ang gusto nilang gawin. Ayun naman pala Di wag kang iiyak Wag kang iiyak pag sakaling talagang dumating na yung warrant of arrest sa'yo. Wag kang magtatago kasi matapang ka naman. Pakita mo. PMA graduate ito. Wala akong inuurungang laban. Maski na si Trillanes pa, hindi ko uurungan yung trililing na yan, yung kaning ampaw na yan. Yun ang sabi nila, Senator hindi ako, wag mo akong idemanda. Niuulit ko lang yung sinabi, Senator. Former Senator Trillanes, baka idemanda mo ako, so happy ka Senator Senator Trillanes, wag mo idemanda si Tokis Inuulit ko lang yung sinabi ni Pulong sa'yo. Trililing ka daw sa kaning ampaw. Ako naman ang sasabihin ko sa'yo, so happy. Alam niyo yung so happy? Mahilig magdemanda Sorry naman former Senator Trillanes. Inaasar lang kita. Huwag ka namang maasar. Pero kung magandang kalalabasan itong ICC, tapos mahaharap mo sa korte itong mga Duterte base doon sa pinal mong drug, saka yung graft and corruption, baka ikandidato kita dyan sa Caloocan. Pero for the meantime, tawag ko sa'yo, the so happy man. Basta sa kaso, hanapin si Trillanes. Oy, Senator, joke lang. Huwag kang maasar mamaya. Mag-file lang ka na rin ng kaso laban sa akin. Di ba? Yan. Lumakas na po ang loob ni Bato. Kasi alam niya, wala nangyari. Senator Trillanes, hindi mo na yata nagulantang si Bato. Wa-epek po Wa-epek. Hindi po nangyari yung hindi po nangyari yung inaasahan natin na yung bantawag dito magugulat si Bato, magpapapresko na naman siya, iiyak na naman siya. Mukhang lumakas na nga ang faith niya. Kasi napagsabihan na siya ni Kiboloy, bye, sabi niya, nakausap ko na ang tatay natin. Sabi niya, wag kang mag-alala, may kasama ka naman doon. Actually, 6 nga kayo. Akala
Akala naman ni Bato siguro ang ma-advise sa kanya ay very positive, yung pala eh. What? Ganon-ganon lang. Di ba, mga kababayan? Oh. Now, eto na. Ito na yung isa sa mga ayaw nating madinig, no? Kasi po, unahin natin itong si OSG, no? Si OSG Guevara, Menandro Guevara. Ito pong si Menandro Guevara, dati itong DOJ Secretary ni Digong. Pero kinuha siya ni Pangulo para sa OSG. Ano ang sabi niya? Diba, dati wala daw, hindi daw pwede papasukin, ganyan-ganyan. Sabi ni Pangulo, di tayo makikipag-cooperate. They are welcome. Pero as tourists, pero yung mag-imbestiga, hindi makikikooperate ang ating mga otoridad. O sinabi na rin ng PMP yan. Through Colonel Jim Fajardo, naalala ko yan. We will not cooperate po. Ano ngayon ang sabi ni OSG? Impact leadership. On the ICC request to interview 5 individuals regarding Rodrigo Duterte's bloody war on drugs. Yung pong 5 na yon, yung pinakita natin sa inyo kanina, o balikan lang natin. Si Bato, si Albayalde, si Karamat, si Mata, at si Leonardo. Kasi ayun po yung 5 suspect. Ano ang sabi ni OSG Guevara? Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of the 5 individuals. Yung pong prosecutor, si Karim Khan, lalaki po yan. The ICC prosecutor can do so. O, pwede siyang mag-interview. He can interview these 5 people directly. Ibig sabihin, walang assistance ng gobyerno. Directly. Mag-interview siya, whether sa Zoom, whether personally pupunta siya ng Pilipinas, hindi sila pipigilan. All that we're saying is the government will not be involved. Ayun. Kasi ang nire-request nila sa Philippine government siguro na, samahan nyo kami, escortan nyo kami, baka kung anong may mangyari sa amin, baka pwede nyo pang bawasan, yung escort ni Tamilmil, ibigay nyo sa amin. Sabi ni Menandro Guevara, the government will not be involved. We will not accommodate your requests, no, to facilitate this interview. It's up to you, do it professionally and personally. But with the government assistance, with the government cooperating with you, no. It's up to you. You are on your own. You are your own expense. Ganun po yan. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these people. Tandaan ninyo, we will not get in the way and the government will not be involved. Pero malayang makapag-imbestiga ang prosecutor sa kanyang own volition. Meaning, bahala ka dyan. Hindi ka namin, may security ba? Kung papayag ang aming Pangulo na bigyan ka ng security for your own safety, he can do so. Pero yung tutulungan ka namin, ipatawag itong 5 ito with the help of the NBI, the DOJ, the DILG, no. Our government will not be involved. Ayun ang sabi ni Guevara. Okay, so okay naman yan. Walang problema. Diba? Ano pa ang sabi ni DOJ Secretary? Sabi ni DOJ Secretary dito sa ABS-CBN, DOJ says unlikely for PH to block possible Interpol arrest warrants. Kasi lalabas na po ito eh. Itong arrest warrant na ito, no? Mukhang tama yata yung sinasabi ni Trillanes, pero mali yung kanyang date. O, di ba? Ano pang magagawa mo diyan? No? Balikan natin yung sinabi ni OSG. Okay? Ang sabi dito, di ba nagre-request ang ICC na kung sana tulungan sila na ma-interview itong mga taong ito, yung 5, kasama dyan si Albayalde. Ang sabi ni Albayalde won't cooperate with ICC probe unless ordered by DOJ. Ayon.
Hindi daw siya magpa-interview. Pero pag siya ay sinabihan ng DOJ, malamang makiki-cooperate siya. I will allow myself to cooperate if and only if the DOJ will tell us and if there is an order directly from our Department of Justice. Sa Tagalog, ako ay makikipag-cooperate kung sasabihin ng DOJ sa amin. Ayon. Ang sabi ng DOJ, ano? Ano ang sabi ni Rimulya? Hindi natin sila ibablock kung ang ipapatupad ang warrant of arrest. Nasa kanila. Hindi rin naman sinabi ni Rimulya na hindi pwede. Ang sabi lang ni Rimulya, ulitin natin, Global Daily Mirror, we're not in the business of blocking the Interpol. We respect the actions of the Interpol. Kasi nga po, itong ICC ay nanghingi na ng tulong sa Interpol. Okay? Ano ba ang sabi diyan? Eto na kasi mukhang mukhang gumalaw na po ang ICC, mukhang nagdesisyon na. O ano ang sabi diyan? GMA News Online. ICC requested blue notice for drug war suspect. Ayon, patay na. Sabi dito ni Trillanes, yun daw pong Interpol ay nag-request, yung ICC, no, ay nag-request na sa Interpol, International Criminal Police Organization, yung Interpol or International Police, to issue a blue notice against persons of interest in its investigation on the Duterte administration's war on drugs. No? Meron din silang request sa Interpol na isama itong 5 ito sa blue notice na tinatawag. Ayan pala yan. According to the Interpol's website, a blue notice is to collect additional information about a person's identity, location, or activities in relation to a criminal investigation. Ito siguro yung ginawa kay Tebes bago nagbigay ng red notice. Kasi pag red notice na, meaning informing yung mga member state ng Interpol na o ng ICC na itong mga taong ito na nasa red notice, kung makita nyo sa bansa ninyo, hulihin ninyo. Okay? So, ang tanong dito mga kababayan, no? Sabi nila, walang pulis ang ICC. Wala nga po. They rely on Interpol or yung mga pulis doon sa mga member state nila. No? Depende na po yan eh. Kung yung member state, iaalaw ang mga kapulisan o otoridad nila na hulihin kung makita man nila yung nasa Interpol red notice o yung may warrant of arrest. Diba yung maalala nyo, yung ICC, diba pinapa-aresto nga si Vladimir Putin kasi sa kanyang war on crimes? Wala naman nang huhuli kay Putin. Hulihin nyo si Putin, ewan ko lang. kahit na pumunta si Putin sa ibang bansa, sa palagay nyo, huhulihin siya? Ito turn over sa ICC, anong magiging repercussion nun? Yari kayo, diba? Ayan yan. Yung sinasabi ni Roque, mga kababayan, ito, puntahan lang natin, talon tayo kay Roque. Kasi itong talakitok na ito, walang magawa, kundi magsasawsaw. Ito po, sa kanyang, what do you call this, FB page, no? Dalawa po itong pinost niya, magkasunod Sabi sa una, wala pong pulis ang Interpol. They will rely on the PNP or the NBI. So sa mga Pinoy na kapulisan, aarestuhin nyo ba si FPRRD sa bisa ng dayuhan na warrant? Depende po yan. Tandaan ninyo, ang kapulisan, ang mga otoridad, ang AFP, PNP or sakop ng NBI, dapat sila ay apolitical, neutral, walang basta ipatupad kung ano ang tama sa batas. Ngayon, kung papayag dyan na gamitan ng power ng presidente, utusan ng mga pulis, so be it. Wala po talagang pulis ang Interpol. They rely on the police o the authority of the member state. Yan po. Yan tanong kasi hindi na tayong member. No?
Hindi tayo member ng ICC, pero member tayo sa Interpol. Oh. Kung member ka ng Interpol, 'di ba? International Police nga, Harry Roque. Ikaw naman, alam mo 'yan, international lawyer ka, 'di ba? CHR lawyer ka. Eto pa, sabi niya, notice to all law enforcement agents. The service of warrant of arrest and any arrest consequent thereto issued by a foreign court is illegal and will constitute the felony of illegal detention. Please guided accordingly. Counsel ka pala nila, demanda nyo. Di ba? Idemanda mo. Pag hinuli sila FPRRD, idemanda mo kung sino yung manghuhuli, nakapulisan at MBI. Bakit ka nanatakot? Bakit kayo nananakot? Di ba? Tapos gagamitin nyo ngayon yung parang, ito yun tantamount to what President Marcos said. ICC has no jurisdiction. Pero ang Interpol, di ba? Bakit naman yung mga iba na pinahuli ng ICC at nahuli? Meron po yan, ilang mga tao. Ano nangyari? Wala. Nahuli lang sila. Itong sila Roque, because they want to defend yung kanyang amo, kasi nga siya nga ang counsel daw. Ito ba, alam ba ito? Alam ba ito ng counsel ni Duterte na ikaw ay kanyang abogado? Baka mamaya, hindi naman yan nagpre-pretend lang Nananakot ka pa. Sino ka? Ganyan po yung mga lawyer Ang lakas manakot, tingnan ninyo. Nagbabanta po siya, di ba? Illegal daw po yan, constitute the felony of illegal detention. Sige, pagalingan na lang kayo sa korte nananakot ka, Roque. Baka naman takot na kayo. Ilabas na kasi yan. Ilabas na ang warrant, tingnan natin anong mangyayari. May warrant anong gagawin ng gobyerno? Di ba, ang sabi lang naman, interview, walang jurisdiction. Yung warrant, kung may warrant na, ano pa gagawin natin? Member tayo ng Interpol. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Di ba, Roque? Huwag kang kupal. Kasi ikaw ay takot na di ba? Sige nga. Di blue notice yan, Information on their whereabouts, their location. Siguro pag nalaman na yan ng Interpol, pag nasaan sila, Interpol, nasa Pilipinas lang naman. Gusto nyong malaman ng exact address? Google search. Batasang Pambansa, Senator Bato. Nandun lang yan. Otherwise, pag wala na siya sa Senado, ayun na. Hello, appointed son of God. Tulad nung sabi ko sa LS ko, meron pa po ba kayong available room? Mamaya, susunod sa kanya, si Roque. Hi, appointed son of God. Do you have any more rooms available? Tapos sabi nung landlord, doon sa taguan nila, ang landlord pala si Digong. Ganitong oras ang curfew, ganitong oras ang gising, ito ang oras ng pagkain, mamili kayo dyan, may menu na. Accommodation is not free. You have to pay. Di ba, Elora? Kasi hindi makita si Kibuloy, hindi makita si Bantag, si Alice Gu, si Tebes, buti na lang nandun sa Timor-Leste, may extradition. Kung nasa Pilipinas din si Tibis, baka sabihin niya rin kay Kibuloy, appointed son of God, do you still have available rooms? Ang sakit sa ulo. Ayan po si Kibuloy, siya yung sa front desk. Yung sa reservation. Pero ang landlord, yung manager, si Digong. Saan po ba yan? Davao City po, Davao City. Sa Davao del Sur, yung isang probinsya sa Davao. Mukhang napakaganda diyang mag-lodging. Di ba, Elora? Tawag ka nga, Elora, baka meron dong mga daw po mura lang, parang Airbnb. Airbnb
na forever kang mag-stay hanggang meron kang pambayad. Di ba? Ayan. Si Roque nananakot pa sa mga pulis at NBI eh. Loko-loko siya eh. Di ba? Kupal ka pala eh, no? Roque. Animal ka eh. Buisit. Uy, sandali lang, may tao. So yan po mga kababayan, no? Na-interrupt tayo dun. Kasi may package eh. Ay, kailangan ng aking signature. At hinanapan ako ng ID. Mukha daw po ako kasi akong below 18 years old. Di ba, Elora? Ano po yun? Wine. Kayo naman. Umorder ako ng wine sa online. Eh, mukhang masarap. Kaya mamayang gabi, magwa-wine ako habang nagpi-premiere tayo. Di ba? O kayo, mga kababayan. No? Eto pa. Ang sagot sa blue notices daw ng Interpol. O, ano ang sabi? Blue notices not made public. Ay, hindi naman pala pinapublic. Mukhang talagang si Trillanes gumagawa lang ng kwento. Mga kababayan, ano ba talaga, ha? Trillanes. The Interpol has declined to confirm the reported inclusion of Senator Bato de la Rosa and 4 other former police officers on blue notice. Blue notices which are used to collect additional blah blah blah. Ayan ang sabi. As well, all notices requests, these are assessed by specialized task force to determine if there are compliance with our constitution in any rules. O sabi po dyan, no? Naku, patay tayo nito. Yari dito. Ano ba talaga sino ba nagsasabi ng totoo? O di ba? Eh sabi ni Trillanes, I have information privy doon sa ICC. Kaya nga redacted eh, mga kababayan. O, siguro ito, ha? Siguro ito, mga kababayan, talagang gusto niyang bulabugin ang mundo ni Senator The Puncher de la Rosa. Di ba? Kaya, ako gustong-gusto ko talaga na matuloy ito, mga kababayan. Gustong-gusto kong matuloy para malaman natin, no, ano ang gagawin ng mga Duterte camp at mga minions nila at mabigyan po ng hustisya yung mga sumisigaw ng nangyari sa extrajudicial killing. Lalo na yung mga kwento na nadinig natin, napanood natin sa hearing. Kasi doon lang po naglabasan. Kasi noon ako sa totoo lang, yung nag-file ng kaso si Trillanes sa ICC, binaliwala ako yan. Baka gawa nyo lang yan dahil galit nyo kay Duterte. Pero nung nakita ko po, nadinig ko po yung mga kamag-anak ng biktima, yung mga suspect daw di umano na napatay, na napagkamalan lang, walang mga warrant of arrest. Lalo na kung hindi ko po maikwento talaga, hustisya na lang po, paggalang na lang po sa mga pamilya nung nabiktima, nakakaawa po. No? Kaya talaga dapat may managot diyan. No? Wala dapat si Digong, sana humaba pa buhay niya, no? Para yung living hell niya dito sa lupa, mag-suffer siya ng gusto bago siya mag-antay doon sa impyerno. Di ba, mga kababayan? O ano pa ang sabi dito ni Dan Fernandez ba to? Dan Fernandez, si Representative Dan Fernandez ng Laguna, siya po ang sa committee ng public order, no, diyan sa House. Kasi iniimbestigahan din po nila. O ayan po sa Impact Leadership. The outcome of this investigation can be used in filing in different courts. Ibig sabihin, ito, pag natapos nila itong investigasyon na to o hearing na to sa Kongreso, isampan nyo po yan sa ating korte. Kasi sabi naman nila, Digong, haharapin nila yan basta sa local courts. O, diba? Ang tanong, pag yan ba ay pinasumiti na kayo, pinahaharap na kayo sa korte, haharap ba kayo personally? O baka naman, sasabihin nyo na ulit I have my room in Quiboloy's Airbnb. Diba? And can be used also as evidence in the ICC. We are an independent body and we are discussing this thoroughly.
It will be dependent on the chairman what to do with the committee report, and that can be used by anybody, particularly those victims of the war on drugs. Correct po yan. Gamitin po niyan yung mga lawyers ng mga pamilya ng biktima ng EJK ni Digong. Sama nyo po yan. Pag-file kayo ng kaso. Hingi kayo ng tulong sa CHR o sino man ang pwedeng tumulong. O si Risa Hontiveros. Tulungan nyo po yung mga yan. No? Nakakahiya naman po, nakakawalang hustisya sa mga kababayan talaga natin na nabiktima ang kanilang mga mahal sa buhay ng EJK ni Digong. Dapat talaga managot si Digong kasi unang-una alam nyo, pinalibutan niya ang sarili niya ng mga inchik, ng mga wanted sa China. Yung kanya na lang na economic advisor, Michael Yang, napatunayan na drug lords pala, tapos ginawa niyang economic advisor. Diba? Sabi nga ni Trillanes, pinatay niya ang kompetisyon para monopolize ni Michael Yang ang drug trade sa bansa na kung saan malamang si Digong ay nakinabang. Yung sinasabi nilang mahirap lang si Digong, huwag kayo maniwala doon. Lumabas ang isang documentary na ang laki ng kanilang vacation house accessible only by helicopter. Kung yun ay accessible lang ng helicopter, so therefore may helicopter si Digong. Hindi lang natin alam, baka nasa KOJC compound, ang front lang niya ay si Kibuloy, pero yung yaman ng KOJC, baka yan kay Digong, yung bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan, yung bilyong-bilyong pera ng drugs. Mga hayop. Tapos sasabihin nyo, mga padrama effect, mahirap lang, tinan nyo, may kulambu, tangina. Ganyan, napanood ko na yan Yung Narcos, ganyan din yan, si Escobar. Oo, living mahirap, pero ang totoo lang, ang pera nasa dingding. Panoorin nyo yung Narcos sa Netflix, makita nyo yung 1, 2, 3, yung Narcos Mexico, tingnan ninyo, yung kagaguhan ng mga drugs, mga drug lords. Mga gunggong pala tong mga to, kala nyo, maluloko nyo pa kami. Hindi na po, wala na pong ganun ngayon, hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Diba? Kaya dapat talaga managot. Tama lang yan sa lower house. Ituloy nyo po yan kasi sa Senado, sino man yung doon ng public order, wala po Ang Senado natin, karamihan dyan, inutil. No? Buti pa si Hontiveros na batikos ko nun, yung pala may mas yagballs pa kaysa kay Bato, siya ang may hawak niyan Wala, kasi bakit? Amo niya ang iimbestigahan niya, ikaw ba? Igigisa mo ang sarili mong amo? Diniyari ka ng amo mo, aso ka lang niya O di ba? Loyal na aso yan sila Bato Si Robin, loyal yang mga yan Hindi po ang kapakanan ng taong bayan at ng bansang iniisip ng mga yan, kundi ang kapakanan ng mga Duterte at China. Eto pa, ano pa ang sabi ni Trillanes? Lahat tinira na po ni Trillanes. Pero wag mo akong demanda, Senator Kung tawagin kitang Sue Happy. Totoo naman di ba? Ilan na bang demanda ang pinal mo? Hindi naman pwedeng, hindi ko naman batikusin yun. So happy ka talaga. Sige, ako okay lang. Demanda ka lang ng demanda. Basta tama yung pagdidemanda. Basta tama na merong makakasuhan at haharap sa korte. O diba, Senator Trillanes? Pag nagawa mo nga yan, napaharap mo sa korte itong mga Duterte, ikampanya kita sa Caloocan. O diba? Senator, libre. Walang bayad. Bunganga lang ni Tokis. O di kaya email mo ako. Nandiyan po, Senator, yung aking email. Swerte na kung buksan ko yun. Si Laura nga, galit na galit sa akin. Ba't ka pa nagawa ng FB page ni Tokis? Di mo pala binubuksan. Si Ate Mighty lang nandun di ba? Senator, sana magtagumpay ka dyan. Pag nagtagumpay ka dyan, papalakpakan kita. Iko-comment kita. At baka kandidato kita bilang mayor ng Caloocan. Gawin mo lang sa akin, pakapin mo lang ako sa Starbucks. Sold na ako doon. Pag nagkita tayo dyan sa Pinas. Di ba? Kaya ako, midshipman din ako. ROTC, 2 years. Senator, di ba? PM mayor ka, Navy ka. Official nga lang kita. Sir pa rin ba tawag ko sa'yo? Di na. Privado ka na Paabot nyo to kay Senator Trillanes Baka ma-email niya ako. Laura, kontakin mo si Senator. Hindi ko siya interviewin. Sabihin mo, sir,
Oh, Senator Trillanes, oh, si Tokis, oh, pinopromote ka. Wag mo lang daw siya demanda. Kasi so happy ka eh. Eh, so happy pero may karapatan. Oh. Ayun lang po yan, Senator. Ha? Oh, tinatawag pa nga kitang Senator. Eh. Oh, di ba? Okay? Ito na last article natin. Ano ang sabi ni Senator Trillanes kay Menandro Guevara? Ha? Kasi galit na galit siya eh. Bata ni Digong yan eh. Si Menandro Guevara, tignan ninyo, mga LDS at DDS o mga rebranding ano pa. Ha? SDS. Ano yon? Supot. Naku, tuwang-tuwa na naman ito si Eduardo Cuenca ng Tiaong Quezon. Sabi ni Eduardo Cuenca, shout out sa iyo Eduardo ha. Sabi niyan, lakas mo talagang manglait, Tokis, kaya gustong-gusto kita. Shout out naman. 'Di ba? May DDS, may LDS, may SDS, ha? Dayokdok Duterte supporter. Luslus. Duterte supporter. Eh yung iba, hindi naman kami luslus eh ano, supot Duterte supporter. Ano pa yung isa, yung huling-huli, yung to the maximum? Ha? WDS. Ano yun? Walang utak, Duterte supporter. O, ako na nag-rebranding sa inyo. Wag yun ang paubutin pa sa XDS. Ano yung X? Eh, DX. Wala na. X. DS. Walang kwentang Duterte supporter. Bakit? Napahamak pa eh. Yung amo nyo, sino yon? Eh si Truque, walang kwentang Duterte supporter ng papahamak. O yung vlogger nilang pambansang loyalista daw di umano. Wala rin kwenta. Ayun yung mga XDS. Saan dapat yon? Sa Oblo, kasama ni Peryong at Dagul. Ang kulit, ang sarap mang alipusta, mga kababayan ng mga chuput at lut-lut Duterte supporter. O eto po. Tama na nga yun, Ilora. Ikaw, Ilora, ang dami mong tinuturo sa kuya mo. Sa yung BFF. No? Kulit mo kasi, Ilora. Ikaw, Ilora, magtino-tino ka na, ha? Kung ano kinikwento mo sa akin, Ilora. Better behave, ha? Ilora, behave ka dyan. Saka, ano mo, alagaan mo si Kai. Baka mamaya, sumama na yan. Iwanan tayo. Sumama dun sa mga grupo na nang iwang kay Tukis. Buti nga si RN2 Cents, hindi na iingganyo. Pag nawala na si RN2 Cents sa atin, meaning, wala na. Naingganyo na. Tingnan nyo si Miyu. Wala na rin. Baka naingganyo na rin si Miyu, Ilora. Okay lang yan. No, kung may nawala man na isa, 10 ang balik. O tingnan nyo, di ba sa live natin, umabot po tayo ng 251. Palakpakan, first time po sa live ni Tokis, umabot tayo ng 251. Ay nako, salamat na salamat po, no? Kaya bahala na ang Diyos ang magbalik ng inyong mga kabutihang puso, no? Okay, so ito po. Bata pa rin ni Duterte. Oy, Trillanes wants Menandro Guevara to inhibit from prosecution of drug-related raps. O, ibig sabihin, wag daw makialam si OSG. Inhibit eh. I-recuse. Meaning, i-excuse mo yung sarili mo dyan sa kaso na yan. Kasi ikaw ay baka may bias na. Kasi bata ka ni Duterte. Ayun po yan. Yung sinasabi ni Trillanes. Ito po, if you have somebody like Guevara there who is making sure na protektado ang interest ni Duterte, may problema yan. Kaya nga I think this point in time, kailangan mag-step back, mag-inhibit kasi may conflict of interest na siya. Kung ako po, siguro tama naman po yun. Ako po nagsaside kay Trillanes para hindi mapulaan, hindi makitaan ng bias si OSG, no? Mag-step back siya. Pero, the OSG is under the President sa OP. Kung ano po ang gustong pagawa ng Presidente sa kanya, sinong susundin niya? Si Trillanes o yung boss niya? Therefore, Menandro Guevara will just say, I am not working for you.
I am working for the President. Kung ano po yung mandatong ibinigay sa akin, yun po yung gagawin ko. Kung ano yung pinag-utos sa akin, yun ang gagawin ko. Because, hindi ikaw ang boss ko. Di ba? Ang presidente. Ganun po yan. Parang yung, I think naikwento ko na to sa inyo eh. No, may isang secretary. Ngayon, sila ay yung amo niya, kaibigan ng presidente ng Amerika. Ngayon, itong presidente ng Amerika, since gusto niyang kausapin yung amo ng babae, ang instruction ng amo ng babae, wala kang papapasukin dito sa kwartong ito, maski na sino pa siya. Sabi niya, yes sir. Okay. Nung dumating surprise yung presidente, sabi niya, where is my friend? Is he inside? Yes sir, sabi niya. I wanna talk to him. Sabi niya, no, I cannot let you in. Why? Don't you know me? I know you, sir. But the instruction is, nobody will come in that door. Hindi ka pwedeng pumasok kahit na sino ka pa. Di mo ba ako kilala? Sabi nung presidente, kilala kita. Pero I'm not working for you. I am working for him. Di ba, Elora? O, ikaw kay, tama ba? May punto ba? Kahit na sino pang magdikta sa'yo, pero iba yung pinagtatrabahuhan mo, no one can dictate what you can do unless yung taong pinagtatrabahuhan mo. Yun lang yung analogy natin. Ito kay Trillanes is just a suggestion or an opinion. Pero, pwedeng sundin, pwedeng hindi. Depende po yan sa presidente. Kung sabi niya kay Menandro, inhibit yourself. Kasi meron kang vested interest. Dati kang tauhan ni Digong. Just in case na magkaroon na nga ng full-blown investigation. Di po ba? Oh. Okay. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? Nararapat na bang talagang papasukin ng Marcos administration itong ICC? Bakit patuloy pa rin dinedepensahan ng Pangulo ang mga Duterte despite of the destabilization of that Duterte family to oust him as a legitimate president of our country? Diba? Ang sabi na ng Supreme Court, merong jurisdiction ng ICC the time na nakumit ang crime. Ayun po yung decision ng ICC. Nung time na hindi pa tayo umaalis, kung ano man po yung crime na nakamit, naganap noong time frame na yon within 1 year period, may jurisdiction pa rin sila. Pwede pa rin i-prosecute. Pwede pa rin habulin. Pero nung sabi ng Pangulo, in totality, walang jurisdiction. It's a matter of question of jurisdiction. Diba? So therefore, binabiolate niya ba yung sabi ng Supreme Court? Is he violating? O yun po yung tanong natin. Hindi naman po tayo abogado. So sa akin, dapat, kung walang kinakatakutan, itong mga Dutertes and their minions, why not say, come? Di ba sabi ni Digong na yan? Papasukin nyo. Bayan silang mag-imbestiga. Ngayon, yan ay testing sa governance ni PBBM. Tinitignan niya kung gaano kagaling ang mga abogado ng gobyerno na nilagay ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala nila masisilo nila. Kasi pag pinayagan ni Pangulo, sasabihin, you are selling your own countrymen to the aliens. Wala silang jurisdiction eh. Di ba? Pero ang Supreme Court na ang nagsabi, may jurisdiction sila during the time period na nakumit yung crime. Pero ang Pangulo, since you are a Filipino, you are still in our country, protektado ka ng aming saligang batas as a Pilipino. Yun po, di ba nakita nyo yung pagiging bias ng mga Duterte? Ang Pangulo, tinitignan ng interest nila, ang welfare nila. Pero sila, ang tinitignan lang nilang itong mga Duterte and their minions are their own interest. Di ba double, lang sila, one-sided? Hindi sila makapagbigay ng symbiotic na i-accord naman nila na gawa nila ng tama yung ginagawa ng Pangulo sa kanila. Wala eh. Hindi reciprocal eh. One way. Kaya dapat sa akin lang, Pangulo, papasukin mo na. No? Para naman mabigyan ng leksyon itong mga to at mabigyan ng hustisya yung mga pamilya ng biktima ng EJK
ng Duterte administration. Hindi sa tinatakot natin sila. We want justice. Yung mga nasa grave, they are crying for justice. Yung mga inosenteng nadamay lang, they are crying for justice. Mano pa yung mga naiwan nila sa mahal sa buhay. 'Di ba? They are crying for justice. Sa iilan lang pinoprotektahan siya, masisira ang iyong kredibilidad dahil sa mga Dutertes. Come on. You are shielding the devil. 'Di ba? Ganun lang 'yan, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.